يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله القائل في محكمة التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح هذه الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه. Ang papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang tunay at tanging nag-iisang Diyos. At naway ang kanyang pagpapala, kapayapaan ay mapasa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban si Allah. At ako'y sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang propeta at huling sugo. Mga kapatid sa Islam, nais kong umpisahan ang khutbah na ito sa pamamagitan ng hadis ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna likulli qaumin 'idan wa 'idukum hadha. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang lahat ng mga tao ay may kani-kaniyang pagdiriwang, at ang pagdiriwang ninyo ay Idul Fitr at Idul Adha lamang. At ang mga Muslim ay hindi dapat tumatangkilik ng ibang pagdiriwang maliban sa itinalaga ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapagkat ito ay may tuturing na bid'ah. Mga kapatid sa Islam, si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbanggit sa Quran, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O kayong mga mananampalataya, matakot kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay at tamang pagkatakot, at huwag hayaang abutan ng kamatayan na wala sa pananampalatayang Islam. Matakot tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga inutos, wajibat. Matakot tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng paglayo sa mga muharramat. Matakot tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagtupad ng sunnah o tradisyon ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matakot tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala at layuan ng bid'ah, ang anumang pagbabago mula sa sunnah ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid sa Islam, ang araw ng Eid ay araw ng kasiyahan, kagalakan, araw ng pagngiti, araw ng paglalagay ng saya sa puso ng mga Muslim. At ang pinakamagandang, kabilang sa pinakamagandang gawain ng Muslim sa araw na ito, ang batiin ang kanyang kapatid na nagtagumpay. Nagtagumpay mula sa isang buwang pag-aayuno. Ang batiin niya ng takabbalallahu minna wa minkum. Ang ibig sabihin sa pagbati mo, kapatid ko, binabati kita, at nawa kasama ang panalangin, nawa tanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga ginawa sa Ramadan. Anong ating mga ginawa? Tayo ay nag-ayuno, Allahumma taqabbal siyamana, at tayo ay nagtarawih, nagtahajjud, nagsadaka, nagdhikir, nagtilawa. Naway ang lahat ng ito ay tanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala at isulat doon sa ating listahan ng mabubuting gawain. Mga kapatid sa Islam, sinabi ng ating mga ulama, napakaingatan natin ang ating mga mabubuting gawain na manatili doon sa ating listahan, sapagkat mas madaling gumawa ng bagong amal kaysa mapanatili siya doon. Dahil sa kadalasan ng pagkakataon, mas nawawala yung ating mga mabubuting gawain sa maraming kadahilanan. Una, ang shirk, ang pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalika biannahum ashraku fahabitat anhum ma kanu ya'malun. Sapagkat sila ay nag-shirk, nagtambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, kaya walang bisa na yung kanilang mga gawain. Yung kanilang amal ay nawala dahil sa shirk. Totoo, ang shirk ay nasa Muslim. Baka hindi natin nararamdaman dahil sa dami ng pamahiin na meron tayo.
mga pamahiin sa negosyo, mga kung ano-anong sinasabit na pampaswerte, lahat ng ito ay shirk na dapat nating tanggalin sapagkat ang pananalig ay kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Ito ang una. Pangalawa, ang syirkul asgar ay nakakawalang bisa rin ng ating mga gawain. Ano ito? Ito ay ang mga o pagsasagawa ng gawain na riya. Pag ikaw ay nagsala sa pakitang tao, hindi tinatanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pag ikaw ay nagsadaka sa pakitang tao, ito ay hindi tinatanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo, al-hasad. Mga kapatid sa Islam, iyakumul hasad, fa innamal hasad ya'kulul hatab kama ta'kulun narul hatab. Ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yun daw inggit, pakaingatin ninyo, dahil yung amal nyo, kinakain niya yung mga hasanat, katulad ng pagkain ng apoy sa panggatong. Wa'iyadan billah. Isa pang hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagtanong, sabi niya sa kanyang mga sahaba, ta'rifuno atadruna manil muflis? Kilala niyo kung sino yung nalugi? Bankrupt. Kilala pa ninyo kung sino yung lugi? Sabi ng mga sahaba, ya Rasulullah, sila yung walang pera, walang dinar, walang dirham. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi. Ang mga taong lugi, sila yung mga nagsala, sila yung mga nagpasting, sila yung mga nagsadaka, sila yung mga nagbasa ng Quran. Lugi sila, bakit? Pagkatapos nilang gumawa ng amal, syatama hadha. Ininsulto nila yung kanilang kapatid na Muslim. Siniraan nila yung kanilang kapatid na Muslim. Ghiba, namima, lahat ng pang-iinsulto, masasamang salita, ginawa nila sa kanilang kapatid na Muslim. Kaya pagdating ng araw ng paghuhukom, darating yung kapatid niya na Muslim, sisingilin lahat ng kanyang mabubuting gawain, kukuhain sa kanya, nanakawin sa kanya, at walang matitira. Kaya tinawag ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na muflis. Siya ang tunay na lugi. Mga kapatid sa Islam, saksi tayong lahat kung ano nangyayari sa komunidad ng Muslim, kung paano magsiraan ang bawat Muslim. Wa'udhu billah, kahit saan tayo magpunta, may mga Muslim na magkakaaway. Noong panahon ni Umar ibn al-Khattab, Amirul Mu'minin radiyallahu anhu, merong kinaladkad na bata at dinala sa kanyang korte, sa courtroom, para hatulan. Tinanong ni Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, anong ginawa ng batang ito? Sabi ng dalawang magkapatid, ya Amirul Mu'minin, pinatay niya ang aming tatay. Sabi ng bata, opo, pinatay ko ang kanilang tatay, subalit yun ay aksidente, hindi sinasadya. Tinanong ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, bakit, anong nangyari? Ang sabi ng bata, daladala ko yung aking kamelyo at kumain sa kanilang hardin nang hindi sinasadya. Nainis yung kanyang tatay at binato yung kamelyo. Sumama ang damdamin ko. Kaya ang ginawa ko, kinuha ko yung bato at binato ko sa kanyang tatay, at yun ang naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Kaya inaamin kong napatay ko yung kanilang tatay, subalit hindi ko sinasadya. Sabi ni Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, kung ganun, handa ka nang tanggapin ang parusa mo? Handa ko pong tanggapin ang parusa ko. Parusang kamatayan, handa ko pong tanggapin ang parusa ko. Meron ka bang huling kahilingan? Meron po. Sapagkat ang tatay ko ay nag-iwan ng kayamanan para sa mas bata kong kapatid. Kailangan ko lang ng 3 araw para makuha ko ang kayamanan na yon at maibigay ko sa kapatid ko, para kahit pumanaw na ako, kahit patay na ako, mabubuhay siya mag-isa. Naisip ng Amirul Mu'minin na hindi totoo ang sinasabi niya, na gumagawa lang ng kwento. Kaya ang sinabi niya, papayagan kita na umalis ng 3 araw kung may maggagarantiya sa iyo sa mga Muslim. Sumigaw siya, sinong pwedeng maggarantiya sa akin na aalis ako? Alam nila na pag naggarantiya ka at hindi bumalik yun, ikaw ang pupugutan ng ulo. Walang Muslim na tumatanggap ng garantiya, ng responsibilidad. Subhanallah. Maliban kay Abu Dharr al-Ghaffar. Sabi niya, ako ya Amirul Mu'minin, gagarantihan ko yung batang yan na umalis siya ng 3 araw, pag hindi bumalik, ako ang mapaparusahan. Lumipas ang unang araw, hindi dumating.
Lumipas ang pangalawang araw, hindi dumating. Lumipas ang pangatlong araw at pinatawag siya. Handa ka na bang maparusahan, Abu Dhar? Sabi niya, handa akong maparusahan hanggang paglubog ng araw ng Maghrib. Subalit bago dumating ang Maghrib, ang paglubog ng araw, dumating ang batang ito. Allahu Akbar. Subhanallah. Tinanong siya ni Abu Dhar, bakit ka bumalik? Tinanong rin siya ng mga tao, bakit ka bumalik? Sabi niya, ayokong mabahida ng pangalan ng Muslim at sasabihin nilang hindi tumutupad sa kanilang salita. Bumalik ako dahil doon. Dahil ang Muslim may paninindigan na pag sinabi niyang siya ay babalik, siya ay babalik. At tinanong ni Amirul Mu'minin, si Abu Dhar, bakit mo ba siya ginarantiyahan? Bakit tinaya mo sa kanya yung buhay mo? Sabi niya, nung humihingi siya ng tulong, walang kahit isang Muslim na gustong tumulong sa kanya at napakasakit sa akin nun. Kaya tumulong ako, ya Amirul Mu'minin. Ginaranti ako at tinaya ko yung buhay ko para sa batang yan. Mga kapatid sa Islam, ganun ng mga Muslim nung panahon ni Amirul Mu'minin radhiyallahu anhu. Ganun ang uri ng kapatiran, ganun ang uri ng pagtitiwala. Lahat sila nagtitiwala at lahat sila tumutupad sa kanilang salita. Bagay na mahirap natin matagpuan ngayon. Pangalawang mensahe, mga kapatid sa Islam, marami nagtatanong sa ating mga ulama. Sana maunawaan natin. Ang tanong nila ay ganito, ya alim, ya imam, gusto naming magdiwang ngayon, Eidul Fitr. Subalit paano kami magdiriwang kung ang mga kapatid namin sa Gaza ay patuloy na pinapatay? Napakagandang tanong. Tanong na nag-aalala para sa ummah. Ang sabi ng ating mga ulama, magdiwang tayo ng Salatul Eid, ng Eidul Fitr, at patuloy natin ipanalangin ang ating mga kapatid sa Gaza na tulungan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Allahumma amin. Tulungan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala sa nahihirapan sila. Ang kondisyon nila doon, hindi nila alam kung saan bahay tatama yung susunod na bala ng mga Israel. Pero tayo, ang ginagawa natin, dua at kinukuntihan pa natin. Damihan natin yung dua para sa Kanya. At pangalawang sinabi ng ating mga ulama, kung talagang nag-aalala tayo sa kondisyon ng mga kapatid natin sa Gaza, tingnan natin ang ating mga sarili. Kung gusto nyo tumulong, tingnan nyo yung sarili nyo. Bakit? Sapagkat sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yushaku an tatada'a alaikumul umam fi kulli afaq kama tada'a al-aklatu ila qis'atiha. Qila ya Rasulullah amin killatina yawma idin? Qala la walakinnakum gutha'an ka gutha'is sayl. Ila akhiri kalamihi sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang nangyayari sa Gaza, nasabi na niya noon pa, darating ika ang panahon na kayong mga Muslim ay parang pagkain nasa plato. Daratnan kayo ng mga taong gutom at kakainin kayo. Nag-uunahan sila. Gustong-gusto nila kayong kainin. Nagtanong yung sahaba, ya Rasulullah, dahil ba kaunti kami sa araw na yon? Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la, hindi kayo kaunti. At katunayan, marami ang mga Muslim sa panahon ngayon. Pero bakit kayo kinakain? Sapagkat kayo'y mahina, gutha kagusa isail, parang putik sa bundok. Pag umulan, tinatangay tayo. Madali tayong tangayin ng agos. Imbis na tayo ang nagpapalaganap ng Islam, tayo ang sumusunod sa gawain ng mga hindi Muslim. Lahat ng gawain ng hindi Muslim matatagpuan mo sa mga Muslim, kahit haram. Wallahi al-azim, kahit haram. Ginusunod natin sila kahit paharam, ginagawa natin. At anong dahilan? Dahil sa pagmamahal nyo sa dunya. Dahil mahal ng mga Muslim yung dunya, kaya kayo pinagtutulungan. Kaya kayo nagkakaproblema dahil sa sobrang pagmamahal nyo sa dunya at ayaw nyo ng kamatayan. Wa karahiyatul maut. Noong panahon ng mga salaf, may nabuhay na ang pangalan si Abul Hasan. Siya ay napakatapang. Lumapit siya sa hari at sinabihan niya yung hari na wag mong patayin ang mga ulama, matakot ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi ng hari sa kanya,
napakalapastangan mo sa akin, paparusahan kita ng parusang hindi ko pa nagawa sa iba. Ang ginawa ng hari, tinipon sila sa arena. Subhanallah. At pinuno ng tao. At nilagay doon si Abul Hasan at pinapasok ang leon. Ipapakain siya sa leon. Pero anong ginawa ni Abul Hasan? Nagwudu siya at nagtakbir, Allahu Akbar, siya ay nagsala. At lumapit yung leon sa kanya na tumutulo yung laway at galit na galit. Pero hindi siya sinakmal o hindi siya pinatay. La ilaha illallah. Tinanong siya ng mga tao, Ya Abul Hasan, anong ginawa mo? Bakit ka hindi pinatay ng leon? Meron ka bang zikir? Sabi niya, wala. Inisip ko lang na pag dinagat ako ng leon, inisip ko yung laway niya kung najis ba o hindi. Baka mabatal yung aking wudu at mabaliwala yung sala ko. Wallahi alazim, mga kapatid sa Islam, wala siyang takot mamatay para sa reliyon, para sa Islam. Na ang tao ngayon hindi kaya magtaya kahit 3 piso para sa kanyang reliyon. Wahiyadan billah. Ito ang ating kondisyon ngayon. Kasunod, mga kapatid sa Islam, nais kong magpaalala ng isang obligasyon nating lahat. Importanteng obligasyon o importanteng gawain. At ito ay ang pagpapalaganap ng pananampalatayang Islam. Mga kapatid sa Islam, tunay na hindi natin nagagampanan ang totoong da'wah. Bakit? Sapagkat napakarami pa rin mga tao na hindi natin napaparatingan ng ating pananampalataya. Napakarami pa rin ang hindi natututo ng Islam. Napakarami ang hindi tumutupad sa kanyang obligasyon sa pagpapalaganap ng ating reliyon. Pero ang marami naghihintay lang at walang ginagawa. Wallahi al-azim, itatanong sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, dito tayo nabubuhay sa lugar na nakapaligid sa atin ang mga hindi Muslim. Itatanong sa atin, naimbitahan mo ba ang kapitbahay mo sa Islam? Naimbitahan mo ba ang kaeskwela mo sa Islam? Naimbitahan mo ba ang katrabaho mo sa Islam? Lahat ng taong nakapaligid sa atin, naanyaya nyo ba sila sa reliyon ni Allah subhanahu wa ta'ala? Subhanallahil azim. Mga kapatid sa Islam, isa pa sa mga paalala natin at bilang panghuli, ang Ramadan ay hujja. Ang ibig sabihin ng hujja ay katibayan. Sapagkat nasaksihan natin, sa tuwing dumadating ang Ramadan, napupuno ang mga masjid. Maraming nag-aayuno, maraming nagsasala ng tarawih, maraming nagtatahajjud, maraming nagsasadaka, maraming nagbabasa ng Quran. Kaya sinasabi natin ang Ramadan ay hujja. Katibayan na kaya ng Muslim magsagawa ng pagsamba. Katibayan. Kaya ng mga Muslim. Subalit hindi lang nila ginagawa sa hindi Ramadan. Kaya may Muslim na tinatawag natin tuwing Biyernes lang, may Muslim na tuwing Ramadan lang, pero hindi nila magawa yung pang-araw-araw na pagsamba. Si Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu ay mahal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ginawa niya siyang gobernador ng Yemen. At nagpaalam ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya nung siya ay paalis na. Sabi niya, Ya Mu'adh, la'alli la alqaq ba'da ami hada. Mu'adh, baka pagpunta mo ng Yemen, hindi mo na ako makita ulit dito. At makikita mo ang masjid ay meron ng kubur, ang libingan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa madaling salita, nagpapaalam ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Mu'adh na pagbalik niya, wala na siya. Napakasakit kay Mu'adh na umaalis siya ng Madina at naiisip niya na papanaw na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero nagpatuloy si Mu'adh sa kanyang gawain. Tinuloy niya ang pagiging gobernador ng Yemen. At nagkatotoo nga na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pumanaw na. Pagpanaw ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maraming mga sahaba tumigil sila sa kanilang pagsamba. May mga taong hindi na nagbibigay ng zakat dahil patay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May mga taong tumigil sa sala. Si Bilal radhiyallahu anhu hindi na nagbang dahil sa kalungkutan niya sa pagkamatay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subalit sinabi ni Abu Bakar radhiyallahu anhu sa pagkamatay ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Kung sino man ika ang sumasamba kay Muhammad, namatay na si Muhammad.
Pero kung sino man ang sumasamba kay Allah, katotohanan si Allah ay buhay at palagi ang buhay. Sa mga katuwid, mga kapatid sa Islam, ang pagsamba natin ay dapat kay Allah. Kaya pareho ng mensahe natin ngayon, man kana ya'budu Ramadan, kung sino ang sumasamba lang sa Ramadan, katotohanan na umalis na ang Ramadan. At kung sino ang sumasamba kay Allah, katotohanan na si Allah ay palaging nariyan. Ito ang napakalaking mensahe sa atin, mga kapatid sa Islam, na mapanatili natin ang ating pagsamba kahit sa pag-alis ng Ramadan, sapagkat ito ang solusyon sa napakarami nating suliranin. Walang magagawa yung ating galit, walang magagawa yung paninira natin sa kapwa Muslim. Lahat ng ito'y walang magagawa. Ang kailangan ng Muslim ay matutunan ang kanyang reliyon, isagawa ang kanyang reliyon at isabuhay ang kanyang reliyon. Sa ganitong paraan, makikita natin magkakaroon ng pagbabago sa ating ummah. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, tulungan niyo muna ang inyong sarili at kayo ay tutulungan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hindi babaguhin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang sitwasyon natin sa pasigaw-sigaw natin. Hindi babaguhin ni Allah ang sitwasyon natin sa kung ano-anong paninira ginagawa natin sa ating mga kapatid na Muslim. Babaguhin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang sitwasyon natin sa sandaling binago natin ang ating mga sarili. Sa pamamaraan ng pag-aaral sa reliyon ni Allah, sa pamamaraan ng pagsamba sa inutos natin ni Allah subhanahu wa ta'ala, at ang pagpapalaganap ng ating reliyon. Allah al-ballag, Allahumma fashhad, Allah al-ballag, Allahumma fashhad. Saksi si Allah subhanahu wa ta'ala na papangkingin natin ang mga mensaheng ito. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yaliku bijalalihi, thumma ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mga kapatid sa Islam, tunay na ito ay mabiyayang pagtitipon. At nawa, dalangin ko kay Allah subhanahu wa ta'ala na mag-uwi tayo ng mensahe na itatatak natin sa ating puso't isipan. Allahumma amin. Mga kapatid sa Islam, sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi palagpasin ang pagkakataon sa Eid na bigyan ng nasiha ang mga kababaihan. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kayong mga kababaihan, ummahatul mu'minin, kayo ang buto sa likod ng ummah. Kayo ang nagpapanatiling matatag ang ummah sa pamamagitan ng ano, mga kapatid? Sapagkat ang mga kababaihan, ang mga ina, sila dapat ang pagmulan ng kaalaman sa Islam. Sila ang unang paaralan ng ating mga anak. Sila ang unang ustadya ng ating mga anak. Sila ang unang nagtuturo ng Quran. Sila ang unang nagtuturo ng adab. Kaya inaasahan natin sa susunod na henerasyon, kung ang mga kababaihan na itutuparin nila ang kanilang obligasyon sa kanilang reliyon, ang mga susunod na mga Muslim ay mas matatatag sa kanilang pananampalataya. Yun ay sapagkat yun ang pinakamalaking tungkulin ng mga kababaihan. Ang sila yung mas maging matatag sa pananampalatayang ito para maituro nila sa ating mga anak. At yun ay magagawa nila. At yun ay hindi imposible. At yun ay napakadali. At ipagkaloob yun sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bilang panghuli, mga kapatid sa Islam, naway ang araw na ito ay maging dahilan upang ang bawat isa ay humingi ng tawad sa bawat kapatid niyang Muslim at madama natin ang tunay na kahulugan ng Eid al-Fitr. Allahumma amin. Mga kapatid sa Islam, napakaraming trabaho sa ating reliyon. Napakaraming gawain. Kailan tayo gigising? Kailan tayo kikilos? Kailan tayo magsisimula? Kailan tayo magdadawa? Kailan tayo mag-aaral? Kailan natin isasabuhay ang ating reliyon? Ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kafa. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong mga mananampalataya, pumasok kayo sa Islam ng buo. Ng buo. Wala tattabi'u
tattabi'u khutwati syaitan, at huwag niyong sundan ang yapak ni syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, sapagkat siya ay tunay na kaaway ninyo. Hilingin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala ang tagumpay. Allahumma amin. Allah tusalli ala nabiyikum fa inna Allah amarakum bidhalik haythu qal inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallamu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafata wal-ghina. Allahumma la ilaha illa anta ya rabbuna الحق المبين. اللهم لا إله إلا أنت يا إلهنا الحق المبين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين. اللهم انصر إخواننا في غزة. اللهم انصر الذين أخرجون من ديارهم. اللهم انصرهم وثبت أقدامهم في طاعتك ودينك يا عزيز يا قوي يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم تقبل صيامنا. اللهم تقبل قيامنا. اللهم تقبل دعاءنا إنك أنت السميع الدعاء. اللهم اجعلنا إخوانا متحابين بجلالك يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع كلمتنا في الحق يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وأصلي وأسلم على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر أنت الخالق أنت البارئ المصور يا غفار يا قهار.